As the National Security Advisor for 6 years, ako ang National Task Force Chairman for the West Philippine Sea. Yung Scarborough, nawala noong 2012, na-occupy ng China. Ang nangyari doon, pinasukan ni Trillanes, negotiate. Maya-maya sinabi na mag-withdraw na lang pareho, na magkasabay. Nung umalis tayo, hindi naman umalis yung kabila, o di sila naiwanan doon. Meron bang ganon na nangyari sa panahon ni Digong? Wala. Siyempre, friends tayo sa Amerika. Sino may kamag-anak sa Amerika? O, kita nyo? Ako, 3 kapatid ko doon. Paano ko aawayan ng Amerika? Di ba? Kaibigan ko ang Amerika. Gustong-gusto ko ang Amerika. Pero hindi ko sasabihin, China, ayoko sa'yo. Hindi pwede. Kung yung US at saka China nag-uusap tungkol sa trade. Di ba? Dahil sila ang number 1 trade partner ng bawat isa. Pero hindi ganon ang ginagawa namin noong panahon ng Digong. Unang visit namin sa China, 2016. Doon kaagad sinabi ni Digong, Mr. President, we have the ruling of the arbitration and we want this to happen, something. Kailangan patupad. Sinabi ni Xi Jinping, kung ipepersa mo yan sa atin ngayon, magka-problema tayo. So sinabi ni Tatay Digong, sige, dito na muna, pero nandito ang arbitration. Doon sa loob ng ating exclusive economic zone, ay mayroong 17 isla ang Vietnam. Yung sa loob niyan, ay mayroong 17 isla ang Vietnam na dinidevelop nila, linalagyan ng nagre-reclaim, pinofortify, pinapalakas. Mayroong isa ang Taiwan. Yung dating pinakamalaki, 42 hectares. Pero hindi na siyang pinakamalaki ngayon dahil yung China ay gumawa ng 580 hectares sa tabi ng Pag-asa. Dito rin. Meron ding airport dyan na 3 kilometers. Meron din sa Mischief Reef na 3 kilometers. 7 ang posisyon ng China ngayon dyan. Yun namang Malaysia ay may 5. So, tanong ko sa inyo, mapapaalis mo ba yung Vietnam? Mapapaalis mo ba yung Malaysia? Meron nga silang airport din ng Malaysia. Ang Brunei, meron isa. Papaalisin mo ba? Yung Taiwan, papaalisin mo? Yan ang dating pinakamalaki. Bakit tayo naggagalaitin na papaalisin mo yung China? 3 kilometer airstrip yung nagawa na nila doon. Siyempre, didepensa na nila yun. Meron ka bang panglaban doon? As the National Security Advisor for 6 years, ako ang National Task Force Chairman for the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. Unang punto ko at pinaka-importante, noong panahon ni PRRD, wala tayong nawalang teritoryo. Yung Scarborough, nawala noong 2012, na-occupy ng China. Pero sa panahon niya, walang nawala. At yung tension with China ay hindi na masyadong tumaas. Tayo naman, hindi ko na ulitin yung istorya ng Scarborough kasi ang nangyari doon, involved, pinasukan ni Trillanes, negotiate. Maya-maya sinabi na mag-withdraw na lang pareho, na magkasabay. Nung umalis tayo, hindi naman umalis yung kabila, o di sila naiwanan doon. Mishandle. Meron bang ganon na nangyari sa panahon ni Digong? Wala. Gusto nilang kunin yung katabi ng Pag-asa Island na Sandy Cay. Pero meron tayong tao doon, binabantayan ng National Task Force for West Philippine Sea. Ang National Task Force for West Philippine Sea ay mayroong task group, mas maliit na task force, sa North. Kasama na doon sa kanan pa ng Pilipinas, pati yung Philippine Rice, kasama na yan, North, binabantayan natin yan. Dito naman sa West, nandito ang Palawan, isang task group pa rin yan, na hawak o kino-coordinate ng National Task Force for West Philippine Sea na every Tuesday or kung kinakailangan ay mag-meeting. Walang mintis,
walang mintis. Kaya nabantayan natin yan. Alam natin kung ilan yung mga militia boats na nandyan. Pero hindi natin pinapalaki yung problema. Dahil ang relasyon natin sa China ay hindi lang West Philippine Sea. Ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea. Ano pang ibang relasyon natin sa China? Obviously, trade. Di ba? Cultural. Dahil ang dami natin Chinese dito. Person to person. Turismo. Di ba? Mayroon tayong iba pang relations with China na hindi mo kailangan sabihin o hindi na kita kaibigan. Dahil ang foreign policy natin, sinasabi nga nila, noon pa simula pa lang, sabi ni Tatay Digong, we are friends to all, enemy to no one. Hindi yung friend kita. Yung isa naman, ayaw ko sa'yo. Hindi pwede yun. Siyempre, friends tayo sa Amerika. Sino may kamag-anak sa Amerika? O, kita nyo? Ako, 3 kapatid ko doon. Paano ko aawayan ng Amerika? Di ba? Kaibigan ko ang Amerika. Gustong-gusto ko ang Amerika. Pero hindi ko sasabihin, China, ayaw ko sa'yo. Hindi pwede. Kung yung US na at China nag-uusap tungkol sa trade. Di ba? Dahil sila ang number 1 trade partner ng bawat isa. So, hindi lang West Philippine Sea ang relasyon natin sa China. Kaya timbangin natin mabuti yan. Timbangin natin yan. Ayaw kong sabihin mali yung ginagawa nila ngayon, pero hindi ganon ang ginagawa namin noong panahon ng Digong. May sasabihin ako sa inyong sikreto. Unang visit namin sa China, 2016. Doon kaagad sinabi ni Digong, Mr. President, we have the ruling of the arbitration. Sinabi niya yun. And we want this to happen, something. Kailangan patupad. Sinabi ni Xi Jinping, kung ipepersa mo yan sa atin ngayon, magka-problema tayo. So sinabi ni Tatay Digong, sige, dito na muna, pero nandito ang arbitration. Saan niya sinabi ulit yung arbitration? Doon sa United Nations. Nagtalumpati siya doon. Ito na ang arbitration ruling. At hindi mo na maaalis ito because this now becomes part of the international law. Di ba? Mga abogado itong tatlong ito. Di ba? Part of international law which may not be diminished. Nandyan na yan. So nandyan. Ano ngayon kung nandyan? Nandyan ang South China Sea. Meron freedom of navigation beyond your territorial waters. Alam mo ang meron tayo, yung exclusive economic zone, 200 nautical miles. But remember that that is your exclusive economic zone, which is sovereign rights. Hindi sovereignty. Ang sovereignty sa iyo. Ang sovereign rights, ginawat sa iyo ng United Nations para protektahan mo at para kunin mo yung mga nandyan na isda o mineral o kahit ano pa. Sovereign rights. At pwede mo rin ibahagi sa mga ibang countries. Sharing, i-share mo, pwede. Yan, hindi yung exclusive economic zone ito, amin to. Ang emphasis mo yung exclusive Hindi. Sovereign rights lang yan. Kaya, ulitin ko, ang relasyon natin sa China ay hindi dapat napapako sa West Philippine Sea. Marami pa tayong ibang magagawa. Ngayon, kung iba ang paniwala ng administrasyon, ay bahala sila kung kaya nilang panindigan. Pero ito ang solusyon ko dyan. Sa West Philippine Sea o sa South China Sea, doon sa loob ng ating exclusive economic zone, ay mayroong 17 isla ang Vietnam. Sa loob ng EEZ, yan ang Palawan. Nakikita nyo itong yellow? Yung arc na yun ang exclusive economic zone. Sa loob niyan, ay mayroong 17 isla ang Vietnam na dinidevelop nila, linalagyan ng nagre-reclaim, pinofortify, pinapalakas. Mayroong isa ang Taiwan. Yung dating pinakamalaki, 42 hectares. Pero hindi na siyang pinakamalaki ngayon dahil yung China ay gumawa ng 580 hectares sa tabi ng Pag-asa. Dito rin. Meron din airport dyan na 3 kilometers. Meron din sa
sa Mischief Reef na 3 kilometers. 7 ang posisyon ng China ngayon dyan. Yun namang Malaysia ay may 5. So, tanong ko sa inyo, mapapaalis mo ba yung Vietnam? Mapapaalis mo ba yung Malaysia? Mayroon nga silang airport din ng Malaysia. Ang Brunei, mayroong isa. Papaalisin mo ba? Yung Taiwan, papaalisin mo? Yan ang dating pinakamalaki. Bakit tayo naggagalaiti na papaalisin mo yung China? 3 kilometer airstrip yung nagawa na nila doon. Siyempre, didepensa na nila yun. Meron ka bang panglaban doon? Mayroon. Alyansa sa lahat ng naniniwala. India, US, Japan, etc. Pero, pagdating ng araw, paglabanan na, nandiyan pa sila. Kaya, ang solusyon ko dyan, na rekomendasyon, sana may makinig sa akin. Yung ating 8 posisyon, 8 isla, at saka isang reef, i-fortify natin. Alam mong ginawa natin sa panahon ni Tatay Digong? Meron tayong airstrip sa Pag-asa Island, munisipyo yan. Pero, naanod na ng tubig. Parang yung mga flood control ba? Segway pa eh. Nasa segway. Di ba? Ay, masamang bad word yata ang flood control dito ah. Pinagawa ni Tatay Digong yun kay Art Tugade. Pero yun ang recommendation ng National Task Force on West Philippine Sea at National Security Council. Pinahaba natin yun para pwede na ang C-130 at saka mga fighter aircraft. At gumawa tayo ng covered port para doon dumaong ang mga fishermen. At I saw to it na magkaroon ng lighthouse ang mga isla natin. Ano ang ibig sabihin ng lighthouse? Wala, ilaw, di ba? Guide. Pero may mas matinding symbol 'yon. Pag ikaw naglagay ng lighthouse, sa'yo yun. Sa'yo. Di ba? Simple lang. Ganun yun. Naglagay tayo ng desalination machines. O may tubig na ngayon yung mga sundalo nating nakadetachment at saka mga local residents. Ang kulang natin ngayon, kailangan lagyan naman natin ng firing position, fortification. Para kung atakin ka man, ay makatayo ka, may depensa mo ng 3 oras. In 3 hours time, maka-reinforce na tayo. Hindi gaya ngayon na open yung iba pa. Samantalang yung Vietnam, wow! Ano na yun? May mga firing position, makakapal lang firing position. May helicopter pad. Bakit di natin gawin yun? Keep, fortify, and keep and defend your position. Ganun lang. Pagkatapos, ang suggestion ko, magkaroon tayo ng fishing agreement. Lahat ng countries dyan. Di ba? Huwag nating ipagkait yung mga isda dyan sa ating economic zone. Dahil yung isda naman ay palangoy-langoy yan, pwede namang palipat-lipat. Pakinabangan natin lahat dapat yan. Second, magkaroon tayo ng marine biology studies dyan. Gawin nating international. Di ba? Yun ang huwag mong dalhin yung mga barkong panggera dyan. Gawin mong, dalhin mo dyan yung mga scientists. Di ba? Yan ang West Philippine Sea. So, palagay ko, maski na abutin tayo ng 100 years, 1,000 years, hindi mo masosolve yan kung ang gusto mo, paalisin yung mga nandyan na iba.